Nagsimula ang kwento ng puntahan ng ating bida na si Gunter ng kanyang school crush na si Mimi. Ipinaalam niya sa kanya na siya ay gumagawa ng ilang pananaliksik sa kanilang nalalapit na paglalakbay sa field trip sa bilangguan, na parang amusement park lang. Ang kanilang kapwa-kaibigan na si Yamakatsu ay sumali sa pag-uusap, na ikinalulungkot ang katotohanan na ang bilangguan ay nasa Tokyo, na hindi nila napuntahan sa loob ng 10 taon. Nagrereklamo pa siya kung paano maiisip lamang ng mga tao ang isang bagay na tinatawag na red hole kapag narinig nila ang Tokyo. Pinaalalahanan sila ni Mimi na may 2 linggo na lang bago ang entrance exams, at dapat nilang subukang gawin ang pinakamahusay na paraan. Sa pagsisimula ng klase, nagsimulang makarinig si Gunter ng isang pamilyar na kanta na nag-udyok sa kanya na tumingin sa bintana, at nakitang may lumulutang sa langit. Ang nakakatakot na figure na ito ay nagpapakawala ng isang pag-atake na nagdudulot ng malaking pinsala sa silid. Ilang sandali pa, nagising si Gunter na lahat ng kaklase niya ay pinaghiwa-hiwalay na, kasama na si Mimi na ang ulo ay nasa kamay ng misteryosong tao. Humihingi ng awa si Gunter habang ang tao ay nagpapadala ng projectile sa kanyang dibdib. Nagising siya sa isang ospital at sinabihan ng mga detective na dapat siyang dalhin sa pagtatanong. Iniulat ng balita na sa 30 middle schoolers sa silid-aralan ay isang tao lamang ang nakaligtas. Ipinaalam kay Gunter na kinasuhan siya ng mga pagpatay, nang dumating ang abogadong hinirang ng hukuman na si Mr. Tamaki. Habang dinadala si Gunter, nagsusumamo siya sa kanyang kawalang kasalanan, sinusubukang sabihin sa kanila ang tungkol sa lalaking nakapula. Iniisip niyang gamitin ang projectile bilang patunay ngunit wala na ito. Tiniyak sa kanya ni Mr. Tamaki na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang mapanalunan ang kanyang kaso, ngunit sa paglao nakita natin na napatunayang nagkasala siya ng isang hukom. Si Gunter ay lubusang hindi naniniwala at nagwawala sa panik, ngunit sinamantala ng mga ama ng kanyang mga pinaslang na kaibigan ang pagkakataon upang bugbugin siya. Sinabi ni Gunter na hinding-hindi niya gagawin ang mga bagay na iyon sa kanyang mga kaibigan at sinabihan siya ng ama ni Mimi na huwag nang banggitin ang kanyang pangalan. Isang ulat ng balita ang nagbubunyag ng nakatagong footage ng kamera na nagpapakita ng malinaw at brutal na pag-amin ni Gunter, kung saan ipinagmamalaki niya ang mga pagpatay na ginawa niya. Galit na galit ang ama ni Mimi na gagawin ito ni Gunter kahit na matapos nila siyang kunin bilang pamilya sa huling 10 taon. Humihingi ng paumanhin si Mr. Tamaki sa hindi niya napagtanto na may nag-record sa kanila at natakot si Gunter na baka nasa isang uri siya ng bangungot. Nakikita natin pagkatapos ang isang batang babae na nasa ibabaw ng isang atraksyon sa Deadman Wonderland, habang kumakanta siya ng isang kanta, huminto lamang nang napagtanto niyang dumating na si Gunter. Ipinaliwanag na ang Deadman Wonderland ay itinayo sa epicenter ng sinkhole na bumalot sa Tokyo 10 taon na ang nakalilipas, na tinutukoy bilang red hole. Ipinaliwanag ng punong warden na si Makina na ang Deadman Wonderland ay ang kauna-unahang pribadong pagmamay-ari na pasilidad ng pagwawasto. Ang mga bilanggo ay nagbabayad ng kanilang utang sa lipunan sa pamamagitan ng pagtatanghal para sa mga turista at ang institusyon ay umunlad sa pera na kanilang kinikita. Ipinaliwanag pa niya kung paano ang mga kwelyo sa kanilang leeg ay higit pa sa pagtag at pagsubaybay, ngunit naantala ng may lalaking bumangga kay Gunter. Humingi siya ng paumanhin ngunit inakusahan ni Makina ang lalaki ng pagnanakaw ng mga kalakal. Sinabi niya na siya ay talagang may pananagutan para sa kanila, ngunit hindi niya ito pinapansin at inaatake pa rin siya. Maya-maya, nakita natin si Mr. Tamaki na sinabi sa kanya na ayaw niyang takutin niya ang mga bagong bilanggo, na ikinalulungkot niya ang katotohanang hindi niya nilalabag ang mga regulasyon sa death row. Sinabi niya na si Gunter ay ang tanging may maikling timer, at ang kanyang aksidente ay paparating na rin. Nagtataka siya kung ano ang ikinagagalit niya at ikinumpara niya si Gunter sa isang regalo, dahil ang gusto lang niya ay makuha ang alam niyang nasa loob. Nang maglaon, may mga alaala si Gunter sa kanyang mga kaibigan at sa malagim na araw na yon. Hindi niya ito kinaya at humiling sa kung sino man na patayin siya. Maya-maya lang, may lumabas na babae na nagpapaisip sa kanya kay Mimi. Gusto niyang pagbigyan ang hiling nito, ngunit naniniwala siyang sinungaling siya, dahil iniiwasan niya ang mga pag-atake nito. Nakikinig siya sa puso nito at alam niyang isa ito sa ayaw mamatay. Sinabi niya na nagkita na sila noon at ang pangalan niya ay Shiro. Sinabi ni Gunter na ang magkakaibigan ay hindi nagtatangkang pumatay sa isa't isa, at nagulat siya nang marinig ito mula sa tao na akusado na gumawa ng ganoon. Nilapitan sila ng isang grupo ng mga lalaki na nang-aasar kay Gunter tungkol sa kanyang mga krimen, nagtatanong kung gaano siya kasaya sa pagpatay sa mga malapit sa kanya. Lumapit si Shiro sa kanyang pagtatanggol, na inuulit ang sinabi ni Gunter tungkol sa hindi sinasadyang pananakit sa mga pinapahalagahan niya. Sinimulan silang bugbugin ng grupo ng mga lalaki. Nasilip natin si Tamaki habang binabasa niya ang file ni Gunter, na sinasabing maswerte siya na nakita ang lalaking nakapula at talagang nakaligtas. Kung paano niya ito nakikita, si Gunter ay mapapabagsak sa dumi at mapahamak, o lalaban at magiging kanyang bagong makintab na laruan. Nang binubugbog si Gunter, isang bomba ang sumabog, na nagdulot ng isang malaking istruktura na bumagsak patungo sa kanya. Bumangon si Gunter at nagpapahayag na ayaw niyang mamatay doon, ang gusto niya ay malinis ang kanyang pangalan,
ngunit higit na mahalaga ay pagbayarin ng lalaking nakapula, pagbayaran ang ginawa niya sa kanya, sa kanyang mga kaibigan, at kay Mimi. Tila na-activate ni Gonta ang bagay na nakalagak sa kanyang dibdib upang magamit ang kapangyarihang sumisira sa istruktura. Nang maglaon, nakita natin na isang bilanggo ang nang hostage at humihingi ng candy. Sinusuri ni Makina ang impormasyon sa kanyang kwelyo na nagpapakita na ang lalaki ay wala ng gaanong oras. Patuloy na nagmamakaawa ang lalaki ngunit huli na ang lahat. Ang kwelyo ay naubusan ng oras at pinapatay ang bilanggo. Pagkatapos ay nakita natin ang ilang mga bilanggo na kumakain ng candy bilang isang paraan upang magdagdag ng oras sa kanilang mga kwelyo. Nagtataka si Gonta kung paano siya nakaligtas at pinuntahan si Shiro, at nalaman na hindi siya nasaktan. Inirerekomenda niya na magkasama silang kumain mula ngayon at sinasabing magkaibigan sila magpakailanman. Nang maglaon, sinisiyasat ni Makina ang video kung paano nakaligtas si Gonta, ngunit hindi ito ma-interpret. Naisip niya pagkatapos kung paano sinabi ni Tamaki na hindi na nila pinaplano na maaksidente si Gonta, dahil gusto nilang makita kung paano niya gawin ang mag-isa. Sa opisina ng nurse, ipinaalam ng nurse kay Gonta na dapat ay mayroon siyang isang piraso ng candy sa kanyang bag, at napagtanto na malamang na nahulog ito nang siya ay nabangga. Ang cart guy na nagngangalang Yu ay nagkataon na naroon din, at sinabing ayos lang siya dahil sugat lang sa kanyang laman ang ibinigay sa kanya ni Makina. Lumilitaw si Shiro sa kisame na nagmamakaawa na makipaglaro kay Gonta, at inirerekomendang pumasok sila sa tinatawag na dog race bilang isang team. Ipinaliwanag niyo na ang karera ay isang marathon obstacle course na may mga cast point bilang premyo. Nadismaya siyang marinig na hindi pa nababasa ni Gonta ang rulebook, at hindi niya alam kung ano ang mga cast point. Sinabi niyo na sila ang anyo ng pera ng bilangguan, at walang itinuturing na kontrabando dahil maaari kang bumili ng kahit ano. Kabilang dito ang anumang bagay mula sa sigarilyo hanggang sa alak, at gamit ang sapat na cast point, mababawasan ang iyong sentensya. Sinabi ni Gonta na hindi siya atleta, ngunit nagpa siya na sumali pa rin. Siya ay nakatagpo ni Makina at siya ay nagulat na marinig na siya ay pumasok sa karera. Ipinapalagay niya na nangangahulugan ito na nabasa niya ang aklat ng panuntunan, at nagsisinungaling siya, na sinasabing kabisado niya ito. Sa ibang lugar, nakita natin na nagulat si Yo kay Tamaki tungkol sa pagpasok ni Gonta sa karera. Sa locker room ng mga lalaki, may formal na pagpapakilala sina Gonta at Yo. Naputol ang kanilang pag-uusap nang pumasok ang nakakatakot na si Kusugi. Kilala siya bilang pulverizer at pinarurusahan si Gonta dahil sa maling pagbigkas ng kanyang pangalan. Nagalit si Kusugi na walang tumawa at sumubok muli, sa pagkakataong ito ay inaatake si Yo. Ipinaliwanag niya na napakaraming tao ang huminto sa karera, at hinihiling niya na walang ibang gagawa para hindi makonsela ang karera. Nagpadala siya ng mensahe, na wag man lang isipin na mapanalunan ang kanyang mga cast points sa pamamagitan ng pagbugbog sa isang tao, at sinabi ni Gonta sa kanyang sarili na sila ay mga hayop. Narinig ito ni Kusugi, na nagbabanta sa kanyang buhay kung hindi siya bibigyan ng ngiti. Naisip ni Gonta na ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit pagkatapos ay napagtanto kung gusto niyang manatiling buhay, dapat siyang sumunod. Umiti siya para kay Kusugi, ngunit iniisip niya kung gaano siya kaduwag. Dinalhan ni Shiro si Gonta ng merienda at inatake siya ni Kusugi, ngunit pinigilan siya ni Makina. Nagpaliwanag siya dito na hindi niya mapigilan, at sinabihan siya nito na gawin ang kanyang kalokohan kung gusto na niyang mamatay. Bago magsimula ang karera, may alaala si Gonta noong binasa niya ang rulebook. Sinasabi nito na maliban kung nais ng mga bilanggo na sumuko sa lason, dapat silang kumain ng candy tuwing 3 araw. Pansamantalang sinasalungat ng candy ang patuloy na daloy ng lason na ibinubamba sa kanilang mga leeg. Sinasabi rin nito na nagkakahalaga sila ng 100,000 cast bawat isa, ang eksaktong halaga para sa pagkapanalo sa dog race. Hiniling ni Tamaki na itaas ang antas ng panganib ng karera hanggang sa max kill. Ang kanyang katulong ay nag-aalala tungkol sa mga batang nanunood sa madla, at sinabi niya na sabihin lang sa lahat na ito ay palabas lamang. Sa pagsisimula ng karera, agad na tinamaan si Gonta, nalaman kung gaano kadelikado ang karera. Habang nasasaktan ang mga tao, hinahangaan ng mga manunood ang kanilang kamanghamanghang mga special effects, na iniisip na hindi ito totoo. May mga nagsasabing kahit na ito ay totoo, wala silang pakialam dahil lahat sila ay mga kriminal. Nagpapatuloy si Gonta na halos hindi makalusot sa mga nakamamatay na obstacle, habang nasisiyahan lang si Shiro sa karanasan. Para sa isang obstacle, nakikita natin na ginagamit ni Kusugi ang kanyang sariling mga tauhan bilang isang kalasag. Tumigil sandali si Gonta, iniisip sa sarili kung paano niya laging sinusunod ang mga alituntunin, at kung paanong wala itong napala. Ang dalawa ay dumaan sa higit pang mga obstacle, sa kalaunan ay umabot sa pangwakas, isang battle royale sa pagitan nila ni Kusugi para makuha ang Deadman Ball. Nakuha ni Gonta ang bola at ipinaliwanag ng announcer ang mga patakaran. Ang taong nakatayo sa huling tile na may bola ay iaanunsyong panalo. Nagawa ni Gonta na iwasang mahulog habang umiiwas din na mahuli ni Kusugi.
Gustong malaman ni Kusuji kung bakit siya nakikipagkumpetensya ng husto kung isasaalang-alang na siya ay nasa death row pa rin. Ipinahayag ni Gonta ang kanyang kawalang kasalanan, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Kusuji, sinabing nalalaman niyang mamamatay tao ito kapag nakakita siya ng isa, at pinagbabantaan ang kanyang buhay kung hindi niya isusuko ang bola. Sa wakas ay ipinagtanggol ni Gonta ang kanyang sarili, binato si Kusuji ng bola, at sinabing huwag na huwag siyang tatawaging mamamatay tao. Ang bola ay nahulog sa mga kamay ni Shiro, at sa kanyang galit, sinabi ni Gonta kay Kusuji, kung patayin mo ako, hanggang doon mabubuhay ako sa sarili kong mga patakaran. Sa sandaling iyon, ang tile na kinatatayuan ni Shiro ay nahulog, at ganoon din ang kinaroroonan ni Kusuji, dahilan para mahulog siya sa kanyang kamatayan. Tumakbo si Gonta patungo kay Shiro, at nakita itong nakabitin sa isa pang tile. Napansin niya na marami ang pinsala nito, at napagtanto niya na dahil sa pagprotekta niya sa kanya sa buong kurso. Nahulog ang tile at ibinato niya ang bola kay Gonta para manalo siya sa karera. Inabot ni Gonta at kinuha si Shiro sa halip bago siya mahulog sa kanyang kamatayan. Siya ay nag-aalala na hindi niya nakuha ang bola, ngunit sinabi niya na ito ay hindi mahalaga, dahil makakakain pa rin sila ng magkasama. Walang panalo, pero sabi ni Gonta, wala na siyang pakialam sa candy kahit na ang susunod na araw ang huli niya. Sa ibang lugar, pinagalitan si Tamaki para sa mga pagkamatay na dulot ng dog race. Sinabi niya sa mga miyembro ng grupo na alalahanin kung sino ang inilagay ng kanyang ama na mamamahala sa bilangguan, at sinabi sa kanila na ang pag-iingat ng kanilang maruming maliit na sikreto doon para sa kanila ay hindi mura. Nang maglaon, sabay na kumakain sina Gonta at Shiro at hiniling niya na sabay silang kumain ng kanilang merienda sa lahat ng oras. Gayunpaman, alam ni Gonta na ngayon ang araw na siya ay mamamatay. Nakikinig si Yo sa usapan ng ilang lalaki tungkol sa kung gaano nakakamatay ang karera, at may kutob siya na may kinalaman nito kay Gonta. Sa kanyang selda, sumulat si Gonta sa ama ni Mimi, ipinahayag muli ang kanyang pagiging inosente, at sinabi na gusto lang niyang mabuhay. Dumating si Yo upang ibunyag na ang dalawa ay magka-cellmate, at mayroon siyang regalo para sa kanya. Inabutan siya ni Yo ng isang candy, at sinabing kasalanan niya ang pagkawala ng una niya, kaya gusto niyang itama ito. Pagkatapos ay iniisip ni Yo kung paano siya nakipagkasunduan kay Tamaki na bantayan si Gonta, kapalit ng mga cast points. Sa malapit, si Tamaki ay nakatanggap ng isang tawag, na nagsasabi sa kanya na ang lihim na sistema ay offline, at ang ibon ay lumipad sa kulungan. Dumating siya sa pasilidad at hinihiling na ayusin ito kaagad. Sa labas, hindi makapaniwala si Yo na si Gonta ay posible sa mga bagay na pinagbintangan sa kanya, at si Gonta ay may masayang alaala ng kanyang mga dating kaibigan. Ang masayang alaala ay nauwi sa isang kakilakilabot habang ang bagay sa kanyang dibdib ay nagsimulang ma-activate. Lumingon siya at nakitang dumating na ang pulang lalaki at pinapanood niya ang isang brutal na pag-atake sa lahat. Halos hindi makontrol ni Gonta ang kanyang galit at ipinahayag na hindi niya papayagan si Yo at Shiro na mapatay din niya. Sinimulan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan at nanood si Tamaki, na nagkomento na si Gonta ay nagsasummon ng kanyang branch. Masasabi lamang ni Gonta kung paano niya kinasusuklaman ang pulang lalaki at kung gaano niya kagustong mabulok ito, habang nagpapakawala siya ng sarili niyang pag-atake. Gayunpaman, hindi naman talaga nasasaktan ang pulang lalaki at tinatawanan lang ito. Nanghina si Gonta, habang nakikita natin na ipinagdiriwang ni Tamaki ang pagbibinyag ng isang bagong miyembro, na sinasabing ito ang tunay na mukha ng Deadman Wonderland. Maya-maya, nagising si Gonta at nakita si Shiro sa tabi niya na humihingi ng paumanhin sa pagkain ng lahat ng merienda niya. Hindi maintindihan ni Gonta kung paano niya ginawa ang kanyang ginawa, at narito ang isang grupo ng mga lalaki na nag-uusap kung paano nila nakita ang pulang lalaki noon. Nabalitaan din niya na siya ay nasa permanenteng solitary lockdown sa G-Block. Ngayong alam na niya kung nasaan siya, nangako si Gonta na susundan siya sa sandaling siya ay magaling na. Sinisisi ni Tamaki ang mga terorista sa insidente, ngunit alam ni Makina na may itinatago siyang bagay na kinasasangkutan ni Gonta. Pakiramdam niya ay mayroon itong isang uri ng high-tech na sandata at gusto siyang nakakadena sa loob ng isang oras. Inilagay niya ang bilangguan sa lockdown at naglabas ng isang crowd control robot. Ito ay isang panganib sa lahat ngunit mas natatakot siya kay Gonta. Sa opisina ni Tamaki, gusto niyo ng mga sagot, ngunit sinabi lang niya sa kanya na panatilihing ligtas si Gonta na nag-aalok ng higit pang cast. Sina Gonta at Shiro ay tumakbo sa isang dead end habang papunta sila sa G-Block, at natagpuan ni Yo. Inirerekomenda niya na mag-report siya kay Makina para hindi siya mapahamak. Sinabi ni Gonta na hindi niya magagawa, ipinaliwanag na hindi nakikita ni Yo na totoo ang taong pulang lalaki, at dapat na niyang malaman na siya talaga ang pumatay sa lahat ng kanyang mga kaibigan. Inihayag ni Yo na walang G-Block, ngunit tila may alam si Shiro. Nagmamadali si Gonta para sa mga sagot, ngunit nakitang may hinanakit lang si Shiro. Dumating ang robot at mabilis na papalapit, ngunit nagawa ni Shiro na makahanap ng paraan palabas. Dinala niya sila sa G-Block, at muling lumitaw ang robot na may malakas na pag-atake. Nakita natin na nawala ang signal ni Makina, na nagbubunyag ng isa pang lihim na lugar na itinatago sa kanya.
Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Gonta sa pagkaladkad kay Shiro at Yo doon kasama niya. Inihahanda ng robot ang kanyang pag-atake, ngunit pinabagsak ito ni Shiro. Ipinahayag niya na si Gonta ay isang hangal na bata, na nagpapakita na siya ay nabalisa, dahil sinabi niya na ang lahat ng kanyang mga kaibigan ay pinatay, at ang pagkain ng lahat ng kanyang merienda ay hindi isang magandang dahilan para hindi na sila maging magkaibigan. Ang kanyang pagsigaw ay nag-ambala ng robot habang naghahanda itong patayin siya. Gustong gamitin ni Gonta ang kanyang kakayahan para iligtas siya ngunit hindi niya magawa. Mula sa kung saan, isang pag-atake na katulad ng kay Gonta, ang nagligtas kay Shiro ilang sandali bago siya mapatay, at tinitingnan nila na ito ang lalaking nakakulong sa G-block. Pagkatapos, nakita natin si Gonta na hindi makapaniwala na makita ang taong matagal na niyang hinahanap sa harapan niya. Habang umaatake si Gonta, tinawag siya ng bilanggo na woodpecker, at nagulat siya nang makitang hindi na siya makapaghintay ng bukas. Walang ideya si Gonta kung ano ang kanyang tinutukoy, at pinapanood ang lalaki habang hinihiwa ang kanyang sarili bilang paghahanda sa isang laban. Sa ibang lugar, pinag-uusapan ng mga tao ang isang bagay na tinatawag na carnival corpse at ang kanilang pagkasabik para sa bagong dating na nagngangalang woodpecker. Pagkatapos ay sinabihan si Tamaki tungkol sa kung ano ang nangyayari sa G-block. Sinubukan ni Gonta na labanan ang bilanggo ngunit mabilis na napagtanto na wala siyang laban at siya ay mapapatay. Ang lalaki ay patuloy na tumutukoy sa kanya bilang woodpecker na pumatay sa lahat ng kanyang mga kaklase. Napagtanto ni Gonta na kung gusto niyang gamitin ang kanyang kakayahan, ang kailangan lang niyang gawin ay duguan. Ang bilanggo ay naiinip at nagsimulang umalis. Gayunpaman, sinabihan siya ni Gonta na huminto dahil gusto niyang maghiganti para sa lahat ng kanyang mga kaibigan at sa lahat ng pagpapahirap na kanyang pinagdaanan. Walang nagawa ang pag-atake, at humingi ng higit pa ang lalaking nakapula. Paulit-ulit niyang binabanggit kung paano pinatay ni Gonta ang kanyang klase, kaya napagtanto niya na hindi talaga ang lalaking ito ang lalaking nakapula. Nahihirapan pa rin si Gonta na paniwalaan ito, sinasabing pareho sila ng kapangyarihan. Sinabi sa kanya ng lalaki na ang kanyang pangalan ay Senji, at mayroon talagang ilang tao na may katulad na kakayahan na tinatawag na deadman. Napagod si Senji sa usapan at gustong makita kung ano ang kaya ni Gonta, ngunit pinigilan siya ni Shiro. Tila natigilan si Senji nang makita ang isang batang babae at nakiusap sa kanya na isuot ang kanyang kamisete dahil masyadong revealing ang kanyang kasuotan para matagalan niya. Mula sa kung saan, sila ay tinamaan ng tranquilizer, at nakita natin na ang mga gwardya ay nag-uulat ng kanilang paghuli kay Tamaki at idinagdag na ang isa sa kanila ay walang identification code. Sa ibang lugar, nakita natin na ipinaalam ni Makino na walang natitira pang bakas ng mga bilanggo, at nagpasya siyang pupuntahan niya ang direktor para sa mga sagot. Ipinaliwanag ng isang gwardya na nag-escort kay Shiro at Yo kung bakit nakatago ang G-block. Ipinaalam niya sa kanya na ang mga bilanggo doon ay delikado at nahawaan ng sanga ng kasalanan, ngunit iyon lang ang alam niya. Kinuha nila ang kanilang mga cast points na naiwan para sa kanilang sarili at sinabihan na kalimutan ang tungkol sa G-block. Nagising si Gonta at nakita si Tamaki sa unang pagkakataon mula nang siya ay kanyang abogado. Sa opisina ng nurse, nagtataka ang nurse kung bakit hindi na lang makapaghintay si Senji ng isang araw. Sinabi niya sa kanya na magsuot ng higit pang mga damit, habang ipinaliwanag niya na ang kanyang mga tadyang at sternum ay nabali. Ibinunyag ni Senji na natamon siya ni Gonta, at nagustuhan niya ito. Sinabi ng nurse na hihilingin niya ang isang promoter na ipagpaliban o kanselahin ang laban bukas, ngunit binyantaan niya ang kanyang buhay kung gagawin niya ito. Ibinunyag ni Tamaki kay Gonta na ang kanyang tunay na trabaho ay sa mga promosyon at ang kanyang pangunahing tungkulin ay upang matiyak ang kinakailangang talento. Inamin niya ang pag-set up sa kanyang paglilitis, at sinubukan ni Gonta na umatake, ngunit gumagamit si Tamaki ng makina para pigilan siya. Hiniling ng isang mananaliksik na huminahon siya dahil ang sobrang stress ay maaaring makaapekto sa test bukas. Ipinaalam ni Tamaki kay Gonta ang kanyang nalalapit na unang laban, na may mga panalo ng libreng candy at isang malaking halaga ng mga cast points. Hindi pa rin interesado si Gonta at sinabi ni Tamaki na kung siya ay manalo ng sapat, maaari niyang makilala ang taong nagmassacre ng kanyang klase, ang lalaking tinatawag na Wretched Egg. Naniniwala si Tamaki na kailangan niyang magkaroon ng espesyal na interes kay Gonta, kung isa sa alang-alang niya na pinayagan niya itong mabuhay. Dahil sa mas motibasyon, gusto na ngayon ni Gonta na lumaban, ngunit ipinapahayag din niya na papatayin niya ang lahat pagkatapos. Sinabi ni Tamaki na ayos lang, ngunit kailangan muna niyang lumaban sa Carnival Corps. Nalilito si Gonta, at pinakitaan siya ni Tamaki ng isang video na may paliwanag. Ipinahayag na ang ilan sa mga nakaligtas sa sakuna sa Tokyo na tinatawag na Red Hole ay nahawahan ng sanga ng kasalanan, at ngayon ay tinatawag na Deadman. Ang video ay nagpapakita kung gaano kalupit ang Carnival Corps na kaganapan, at si Gonta ay sumisigaw sa takot. Sa ibang lugar, si Senji ay nagsasanay para sa labanan at umaasa na si Gonta ay hindi lamang basta-basta. Pagkatapos ng ilang panunood, napagpasyahan ito ni Tamaki ng sapat, at sinabihan si Gonta na huwag masyadong mag-alala tungkol sa laki ni Senji, dahil ang pakikipaglaban sa mga deadmen ay higit pa sa malupit na lakas.
Gayunpaman, kung siya ay matatalo, inihayag ni Tamaki na gagamitin pa rin nila ng husto ang mga bahagi ng kanyang katawan. Sa ibang lugar, tinanggihan si Makina na bisitahin ng direktor, at nasulyapan natin ang kanyang silid upang makitang wala siya sa pinakamagandang estado. Ang susunod na eksena ay naghahatid sa atin kay Yo, na nagagalit matapos mawala ang isang walang katotohanan na dami ng mga cast points. Gusto lang talaga ni Shiro na iligtas si Gonta, pero sabi ni Yo na siguradong ayos lang siya matapos masaksihan ang kanyang mga kakayahan. Gayunpaman, sinabi ni Shiro na kailangan niya siya, dahil palagi siyang palpak sa pagtatanggol sa kanyang sarili. Sa arena, ipinakilala sina Gonta at Senji. Ang karamihan ay hindi makapaniwala na ang ganitong hindi patas na laban ay ginawa, dahil ang isa ay baguhan at ang isa ay ang kilalang uwak. Pinadugo ng dalawang mandirigma ang kanilang mga sarili bilang paghahanda sa laban, at medyo nanunuya si Senji. Matapos magsumikap na makipagtulungan ang kanyang dugo, sa wakas ay nagpakawala si Gonta ng ilang projectiles. Gayunpaman, si Senji ay hindi humahanga kahit kaunti. Ito ay nagiging napakalinaw sa lahat na mayroong isang hindi malulutas na pagkakaiba sa karanasan sa pagitan ng dalawa. Hindi maintindihan ni Gonta kung bakit siya nanlalamig at sinabi ni Senji sa kanya ang dahilan. Bagamat matalino ang paglayo sa labanan, ang mga projectiles na ginagamit ni Gonta ay masyadong nauubos ang kanyang dugo. Nagawa ni Senji na sirain ang punong kinatatayuan ni Gonta, at hindi niya maintindihan kung paano nagagamit ni Senji ang napakaraming dugo. Sa opisina ni Tamaki, nakita natin na ang nurse ay nakatanggap ng mga resulta ng lab, na nagpapatunay na ang bagay sa dibdib ni Gonta ay tumutugma sa komposisyon ng mga kristal na natagpuan sa sentro ng lindol. Nadismaya si Tamaki sa performance ni Gonta at sinabihan niya ang nurse na sunugin ang bangkay pagkatapos niyang matalo, dahil nasa death row pa rin siya. Bumalik sa labanan, sinabi ni Senji kay Gonta na gumising, dahil hindi siya mananalo sa Carnival Corps ng natatakot. Nagtataka si Gonta kung paano umabot sa puntong ito ang kanyang buhay at may alaala mula sa kanyang pagkabata. Sa loob nito, nagulat siya nang makita si Shiro habang nagrereklamo ito kung gaano siya kahina. Kasalukuyang ibinunyag ni Shiro kay Yo na palaging tumatakas si Gonta sa tuwing may masamang mangyayari. Ang tagapagbalita ng laban ay nagpapahayag ng pagkabigo sa kakulangan ng pagiging mapagkompetensya, at naririnig natin ang kasalukuyang Shiro na muling naaalala ang isang bagay mula sa kanilang nakaraan. Sinabi niya na kahit na sa kanyang mga kapintasan, ang bagay na nakakahanga kay Gonta ay palagi siyang bumabangon. Sa sandaling iyon, si Gonta ay bumagsak sa lupa, na nagsasabing siya ay nasaktan at natatakot, ngunit hindi babagsak ng walang laban. Nagawa niyang matamaan si Senji na nagbigay ng respeto sa kanya. Sa ibang lugar, nakilala ni Yo ang isang impormante niya, na nagpapaliwanag na natagpuan niya ang babaeng matagal na niyang hinahanap, sinabing nasa G-block ito. Ang dalawa ay tumungo sa lokasyon habang kumakanta si Shiro ng medyo malakas, at sinabihan siya ni Yo na tumahimik na parang ninja. Kumakain si Gonta ng ilang candy habang nagpapagaling sa ospital, at inisip niya ang resulta ng laban. Tinawag siya ni Senji na kampyon, at kinikilala siya bilang isang taong karapat-dapat sa kanyang paggalang. Iniisip ni Gonta sa kanyang sarili kung ano ang ibig sabihin nito na maaari nga silang maging magkaibigan. Sa telebisyon, ipinapalabas ang post-carnival show. Doon, nakastrap si Senji at dapat panoorin ang pagpapasya ng kanyang swerte kung anong bahagi ng katawan ang mawawala sa kanya. Nang napagpasyahan na, tinanggal ng nurse ang kanyang kanang mata. Sa ibang lugar, sinalakay ni Shiro ang control room, at nagpanggap si Yo na isang gwardya na humihiling na patayin ang kuryente. Napapaligiran noon si Shiro ng mga gwardya habang sinasabi niyang nakapatay na ang musikang karaniwang tumutugtog. Sa labas, pinasasalamatan siya ni Yo sa pagiging isang decoy, ngunit nagulat na makita ang napakalaking halaga ng pagkasira na ginawa sa control tower. Namangha si Yo kay Shiro, at iniisip ni Gonta kung paanong ang lugar na ito na di umano'y isang wonderland ay talagang impyerno. Nawalan ng malay si Shiro at dinala siya ng dalawang maputlang lalaki. Nagpatuloy si Yo na mag-isa, na nagsasabing gusto niyang kalimutan ang tungkol sa nangyari at tumuon. Si Gonta ay naninirahan ngayon sa G-block, at umaasa sa sarili na okay ang kanyang mga kaibigan. Nakarinig siya ng hiyawan sa labas ng kanyang silid, at tumakbo upang hanapin ang isang batang babae na nangangailangan. Tinulungan niya itong makalayo at napunta ang dalawa sa kwarto niya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Manatsuki, at pinag-usapan nila kung gaano kahirap para sa bilangguan na masakta ng mga tao ang mga ganap na estranghero para lamang ipakita ang kanilang kapangyarihan. Sumang-ayon si Gonta at pinuri ang isa sa kanyang mga halaman. Sinabi niya na ito ay tinatawag na primrose, at tumutugon ito ng maayos sa pagtrato ng masinsinan. Ibinunyag niya na pagkamatay ng kanyang ina, hindi siya tinatrato ng kanyang ama ng maayos. Madalas niyang tinitiis ang pang-abuso, ngunit sa bandang huli ay gumanti siya. Sinabi pa ni Manatsuki na hindi naniniwala ang kanyang kapatid na ginawa niya ito, sinisisi lamang ang sistema para sa kanyang pagkakulong. Sinabi niya na kinasusuklaman niya ang karnabal at ayaw niyang maging isang halimaw. Gusto ni Gonta na sabay silang tumakas at sabihin sa kanya na hindi na niya kailangang gamitin ang kanyang sangay ng kasalanan, dahil paprotektahan siya nito gamit ang kanya.
Ang kanilang planong pagtakas gayunpaman ay mabilis na natapos, at ang mga gwardya ay nagulat nang makita ang dalawa na magkasama. Ipinaliwanag nila na ang laban sa Carnival Corps bukas ay sa pagitan nilang dalawa. Sa ibang lugar, sinabi ni Tamaki sa direktor ng battle lineup na inihanda niya, ngunit ang direktor ay walang interes, na sinasabing si Tamaki ay walang kakayahan. Nang maglaon, nagsimula ang laban ni Gonta at Monotsuki, at nangako siyang hindi siya sasaktan. Gayunpaman, siya ay parang bigo at ipinahayag ang kanyang tunay na sarili sa kanya. Natigilan si Gonta nang mapagtanto niyang ang lahat hanggang sa puntong ito ay pandaraya lamang. Sa sandaling iyon, dumating si Yo at sinisigawan si Gonta na huwag saktan ang kanyang kapatid. Nagulat muli si Gonta dahil wala siyang paraan para malaman na magkamag-anak pala sila. Ibinunyag ni Yo na ikinulong niya ang kanyang sarili para makapagtrabaho siya para mabili ang natitirang sentensya ng kanyang kapatid na babae. Sinimulan ng mga gwardya na kunin si Yo, ngunit inutusan sila ni Tamaki na hayaan siya dahil labis itong tinatangkilik ng mga manunood. Tahimik na kinukot siya ni Monotsuki ang engranding kilos ng kanyang kapatid at inilihim sa kanya ang kanyang tunay na sarili. Siya ay nagmamanipula sa kanya upang lumapit sa kanyang depensa para maatake siya mula sa likuran, ngunit ipinahayag niya na alam na niya ang lahat ngayon. Akala niya noon ay pinatay niya ang kanyang ama. Gayunpaman, matapos makita ang mga kapangyarihang taglay ng ilang tao, naunawaan niya. Sinabi niya na nagmamalasakit pa rin siya sa kanya at gusto pa rin siyang protektahan. Nababaliw siya dito, na nagsasabing kailangan niyang pabagsakin kaagad ang isang tao. Inilabas niya ang kanyang galit kay Yo, at ipinaliwanag kay Gonta kung anong klaseng tao talaga siya. Ipinagtanggol pa rin ni Gonta ang kanyang kaibigan, na alam niyang ginawa ni Yo ang kanyang ginawa para tulungan siya. Sinusubukan niyang ilunsad ang ilang mga pag-atake, ngunit hindi niya magawa kapag ginagamit niya si Yo bilang isang kalasag. Pinag-uusapan niya ng masama ang kanyang ina at sinabi ni Yo na hindi niya dapat ginagawa ito. Gayunpaman, ipinahayag ni Monotsuki na noong araw na nilamon ang Tokyo, pinili ng kanilang ina na iligtas ang mga Primrose kaysa sa kanya. Sa wakas ay nagawa ni Gonta ang isang pag-atake na nagpalaya kay Yo. Nakagalit lang ito kay Monotsuki, dahilan para itali niya si Gonta. Sinabi niya sa kanya na ang sangay ng kasalanan ay nasayang sa isang tulad niya, at sinabi niya na maaaring totoo ito, ngunit halos pareho lang rin naman siya. Ipinahayag niya na ginugugol niya ang lahat ng kanyang oras sa pagrereklamo tungkol sa kanyang nakaraan at wala talagang ginagawa. Nag-ambala siya sa kanilang pag-uusap, at gumamit si Gonta ng headbutt para tapusin ang laban. Si Gonta ay nakatayo sa harap ng lahat at gumagamit ng mas vulgar na pananalita na nakadirekta kay Tamaki. Sa ibang lugar, nakita natin na ang direktor ay nanunood din, at talagang naiintriga kay Gonta. Tumipat siya sa isa pang silid kung saan hiniling niya na gumising si Shiro, at sinabi niya sa kanya na natapos na ang lullaby. Pagkatapos, nakikita natin na hiniling ng direktor kay Shiro na ipagpatuloy ang pagpatay sa isa't isa, at hiniling niya na huwag siyang tawagin sa ganoong pangalan. Pagkatapos ay naglaban ang dalawa. Sa ospital, humingi ng paumanhin si Gonta kay Yo sa pambubugbog sa kanyang kapatid, at naalala ni Monotsuki ang pagliligtas sa kanya ng kanyang kapatid habang ginagawa niya ito muli. Naalala niya ang pamilyar na amoy ng Primrose, at nangakong protektahan siya mula ngayon, ngunit sinabi niyang kaya niyang protektahan ang sarili. Patuloy na inaalala ni Gonta ang mga bahagi ng kanyang nakaraan kung saan kaibigan niya si Shiro. Sa ibang lugar, sinabi ni Shiro sa direktor na muli niyang maririnig ang lullaby, at ipinapalagay na ang ibig sabihin nito ay online na muli ang mga system. Gusto niyang marinig ang natitirang bahagi ng kanta ngunit tinanggihan siya nito, at nalaman na siya talaga ang tinatawag na Wretched Egg, ang taong matagal nang hinahanap ni Gonta. Humingi ng paumanhin si Gonta sa kanyang bahagi sa pagkawala ng mata ni Senji, at binalaan niya si Gonta na hindi siya dapat umasa sa isang galaw lang. Nagagalit si Monotsuki sa lahat habang tinatanggihan niya ang kanilang tulong at gustong mapag-isa. Nang maglaon, ipinaliwanag ni Gonta kay Yo ang ilan sa mga alaala na bumabalik sa kanya. Ipinaliwanag niya na nagrereklamo noon si Shiro tungkol sa sakit sa kanyang katawan at sa lahat ng mga shot na kailangan niyang matanggap. Isang beses, sinubukan niya itong pasayahin sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na maging matapang tulad ng Hero Ace Man, pero pambata daw iyon at sinira ang kanyang action figure. Umalis si Gonta na masama ang loob at natagpuan ang kanyang sarili sa panganib, ngunit si Shiro ay sumagip sa kanya sa huling sandali, na ipinahayag na dumating na ang Ace Man. Naaalala na niya ngayon kung paano siya palaging nagpapakita kapag kailangan niya ito. Sa ibang lugar, sinisiyasat ng punong warden na si Maki na ang mga mahiwagang pangyayari na nagaganap sa Deadman Wonderland. Hindi siya naniniwala na ang lokasyon nito na nasa sentro ng sakuna sa Tokyo ay isang pagkakataon, at nangangako na makakuha ng ilang mga sagot mula kay Tamaki. Sa opisina ni Tamaki, ipinaliwanag ng nurse kung paano ang mga kristal na natagpuan sa sentro ng lindol ay kung ano ang nahawahan ng mga deadmen, at ito rin ang pinagmula ng kanilang mga kakayahan. Tinanong ni Tamaki kung maaari nilang mahawahan ang mga tao mismo, ngunit sinabi niyang hindi nila magagawa, at ang tanging nakakagawa ay ang unang deadman, si Wretched Egg.
Ibinunyag ni Tamaki na si Wretched Egg ay personal na laruan ng kanyang ama at hindi pa niya nakita kung sino ang nasa ilalim ng maskara. Gayunpaman, ang talagang pinapahalagahan niya ay ang nalalapit na kamatayan ng kanyang ama at ang kanyang hindi maiiwasang pagkuha sa Deadman Wonderland. Nag-aalala si Gonta tungkol sa parusa ni Monotsuki sa pagkatalo, ngunit sinabi niyang huwag mag-alala, dahil hindi ito ang kanyang unang pagkakataon at nawala ng kalahati ng kanyang tiyan at isang bato. Sinabi niya sa kanya na gusto niyo na ibalik ang kanyang mga cast points, at napagtanto ni Gonta na dapat niyang gawin ito, para mabili niya ang natitirang bahagi ng kanyang sentensya. Siya ay tumakbo upang hanapin siya, ngunit pinigilan ng isang misteryosong babae. Nakuha niyo ang kanyang mga cast point ngunit napunta kay Tamaki, na nagpahayag na ang mga patakaran ay iba sa G-Block, at ang pagbili ng oras sa isang sentensya ay hindi isang opsyon. Siya ay umaatake sa galit, ngunit madaling napigilan ng isa sa mga tauhan ni Tamaki, si Genkoko. Ang batang babae na sumalakay kay Gonta ay pinangalanang Karako, at inatake niya ito upang masubukan niya ang kanyang lakas. Isang lalaking nagngangalang Nogi ang nagpakilala at ipinaliwanag na siya ang pinuno ng isang grupo ng mga rebelde na tinatawag na Scarchain, na ang layunin ay sirain ang Deadman Wonderland mula sa loob. Gusto sana nilang sumali si Gonta sa kanilang grupo, ngunit nagmamadali siya dahil gusto niyang tulungan si Monotsuki. Bumukas ang telebisyon, nagpapakita na oras na para matanggap niya ang kanyang parusa, at tumawag si Nogi sa isang tao. Tinutuya ng nurse si Monotsuki habang inihahanda niya ang sugal para sa mga parte ng katawan. Si Monotsuki ay may mga damdamin ng takot na hindi katulad ng kanyang karaniwang sarili, at sinisisi niya ito sa kanyang kapatid at sa kagandahang loob ni Gonta sa kanya. Sinabi niya sa kanyang sarili na muling talikuran ang katinoan upang malampasan niya ang nakakatakot na sandaling ito. Ang lahat ay nanunood sa pagkabigla, at ipinaliwanag ni Nogi kay Gonta kung paano niya talaga gusto ang maikling buhok sa isang babae, habang ipinahayag na ang parusa ni Monotsuki ay buhok lamang. Ipinaliwanag ni Nogi na umaasa siya na ang tulong na ito ay kunin bilang pagpapakita ng pananampalataya upang makasama nila si Gonta. Gayunpaman, ang kanilang pag-uusap ay naputol ni Genkoko, na may hawak na gitara bilang sandata. Bago magsimula ang kanilang laban, lumilitaw si Shiro na may nakakatawang pagbigay ng pangalan para sa kanyang pag-atake, at ipinahayag na dumating ang Aceman upang iligtas ang araw. Umalis si Genkoko habang binibigyang diin niya kung gaano siya katyaga. Sinubukan ni Gonta na alamin kung ano ang naging mali sa kanyang kapangyarihan at pagkatapos ay ipinakilala sa iba pang mga rebelde. Ang pinakakilala ay si Rokuro, ang linya ng buhay ng Scarchain at ang taong responsable sa pagligtas kay Monotsuki mula sa kanyang parusa. Ang grupo sa una ay may pag-aalinlangan kay Gonta, ngunit mabilis na tumanggap sa kanya, salamat sa pagligtas ni Shiro sa kanila mula sa pag-atake ni Genkoko. Medyo curious ang isang bartender kay Shiro at ibinunyag niya sa kanya na mas matagal na siya roon kaysa sa iba. Sa locker room ng mga kababaihan, nagpaplano si Makino na nakawin ang mga personal na talaan ni Tamaki, habang si Tamaki ay abala sa isang linggong Federal Safety Inspection. Samantala, pinag-uusapan ng mga rebelde ang kanilang sariling plano para sa mass jailbreak ng Deadmen sa parehong linggo. Ipinaliwanag ni Rokuro na dapat pa rin silang maging maingat sa mga Undertakers, at ipinaliwanag ni Nogi na sila ang elite, ang anti-Deadman task force ni Tamaki. Nagpapakita si Rokuro ng nahak na footage na nagpapakita kung paano naiiwasan ni Genkoko ang pag-atake ni Gonta. Sinabi ni Gonta na hindi ganoon ang nangyari, ngunit hindi kumbinsido si Rokuro, sinabi na siya ay nahuli sa isang kasinungalingan, at sinabi kay Nogi na si Gonta ay isang bata lamang, hindi karapat-dapat na sumali sa grupo. Ipinaliwanag ni Gonta na hindi pa niya tinatanggap ang kanilang alok at iniinsulto silang lahat bago umalis. Sa ibang lugar, nakikita natin na nagbubawling si Tamaki gamit ang ulo ng kanyang ama, habang ipinapahayag niya na siya na ngayon ang hari ng bilangguan. Sa isang pasilidad ng pagsasanay, nagalit si Senji nang sabihin sa kanya ni Gonta na humarap siya laban sa isang Undertaker. Inihayag ni Gonta na nakilala niya si Nogi na pamilyar kay Senji. Ipinaliwanag niya na ang mga nakatataas ay nag-match up sa kanila laban sa kanyang sariling asawa sa labanan, at ipinatalo niya ang laban. Bilang parusa sa pagkatalo, nawalan ng vocal cords si Nogi, at nagpa siya si Tamaki na parusahan din ang kanyang asawa dahil sa pagiging bahagi ng isang fixed match. Tinangka nilang tumakbo, ngunit binaril siya ni Genkoko. Hindi man lang may sigaw ni Nogi ang kanyang pangalan habang namamatay ito sa kanyang mga bisig. Nang maglaon, humingi ng paumanhin si Gonta para sa kanyang pag-uugali at ipinaliwanag na naiintindihan niya ng gusto ang pagnanasa para sa paghihiganti. Gayunpaman, sinabi ni Nogi na hindi ito tungkol sa paghihiganti, gusto lang niya ang kanilang kalayaan at inamin na mayroon siyang isang sanggol na babae sa labas. Sa kama, nagpupumilit si Gonta na maunawaan ang kakayahan ni Nogi na talikuran ang paghihiganti na hindi niya kayang labanan. Tinanong niya si Shiro kung ano ang gusto niyang gawin higit sa anupaman, at gusto niya lang kumain ng walang hanggan. Nang tanungin para sa isang mas seryosong sagot, sinabi niya na gusto niya ang higanteng makintab na bilog sa labas, at natukoy ni Gonta na siya ay nagsasalita tungkol sa Ferris wheel.
Hindi siya makapaniwala nang ipaliwanag nito na isa nga itong ride, at bagamat para lamang itong palagay, ipinangako niyang isasama siya nito balang araw. Sa ibang lugar, nakikita natin ang isang pares ng mga tagapangasiwa na sinusubukang malaman kung sino si Shiro, at nagtanong sa isang tao kung ang lahat ay handa na. Sinabi ng tao na oo, at siya ay ipinahayag na si Rokuro. Sa hideout ng mga rebelde, halos hindi mapigilan ni Karako ang kanyang kasabikan para sa kanilang nalalapit na labanan, at sinubukan ni Nagi na kunin siya upang makatipid ng kanyang enerhiya. Si Gonta ay nagpakita upang humingi ng tawad sa lahat ngunit wala silang matigas na damdamin. Tumingon siya para makita si Shiro, na sinasabi sa kanya na ayaw niyang masangkot siya. Tumanggi siyang umalis, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi na sila pupunta sa Ferris wheel kung hindi siya aalis. Siya ay nagmamakaawa na sumang-ayon, ngunit sinabi ni Karako na gusto lang siya ni Gonta na protektahan, at iyon ang ibig sabihin ng pag-ibig. Ipinaliwanag ni Nagi na ang jailbreak ay isang bahagi lamang ng kanilang misyon, at ang ilantad ang Deadman Wonderland ang kanilang layunin. Ipinaliwanag niya na ang isang data chip na nakuha ni Rokuro ay naglalaman ng patunay ng lahat ng ilegal na aktibidad ni Tamaki, at dapat nilang ipuslit ito. Muli nilang binasa ang kanilang plano at umalis. Nang maglaon, tulad ng binalak, ang sistema ng alarma ay magiging gulo, na nagpapadala ng seguridad sa kaguluhan. Ginagamit ni Nagi ang kanyang sangay ng kasalanan para makalusot sa security room kasama si Rokuro. Ang mas malaking grupo ng mga rebelde ay dapat maging malikhain upang makatawid sa isang tulay dahil mayroon itong built-in na pressure sensor. Ang diskarte ay nabigo gayunpaman, at isang malakas na crowd control robot ang humahabol sa kanila. Tinawag ni Karako ang pangalan ni Gonta at pinagkakatiwalaan siya ng data chip para manatili siya sa likuran at matiyak na ligtas na makakatakas ang iba pang grupo. Nakikita natin ang nakaraan ni Karako kung saan nagreklamo ang mga rebelde tungkol sa pagkakaroon ng baliw bilang second in command. Ipinaliwanag ni Nagi kay Karako kung paano ang bell na isinusuot niya sa kanyang leeg ay nagbibigay sa kanya ng katiyakan na ang isang taong lubos niyang pinagkakatiwalaan ay nasa malapit, at alam niyang may higit pa sa kanya kaysa sa pagiging isang mahusay na mandirigma. Para sa kadahilanang iyon, kasama ng kaunting intuition, gusto niyang siya ang maging second in command. Bumalik sa kasalukuyan, ipinahayag ni Karako na ang lahat ng gusto niya sa buhay ay siya. Siya ay handa na para sa kamatayan, at ginagamit ang kanyang kakayahan upang gumawa ng pangwakas na paninindigan. Sa malapit, ipinahayag ni Gonta ang kanyang pagmamalasakit para kay Karako, at ipinaalala sa kanya ng mga rebelde ang kanyang dedikasyon sa kanilang misyon, na ibinabalik ang kanyang focus. Tinalakay ng grupo kung paano sila dapat maghintay ngayon kina Nagi at Rokuro para ibaba ang service elevator na magdadala sa kanila palabas ng Deadman Wonderland. Sa control room, naghahanda si Nagi na i-activate ang elevator nang may dumating na batang babae. Gusto niyang tulungan siya, at ibinunyag niya na ang kanyang pangalan ay Kibana, isang second grader na tapos na sa kanyang takdang aralin at kailangan na niyang gawin ang kanyang mga gawain. Sinabi niya kay Rokuro na i-activate ang elevator para sa iba, at hiniling na sumama sa kanila si Kibana. Tumingon siya at nakitang binaliwala ni Rokuro ang kanyang utos, at lumingon muli upang marinig na ipaliwanag ni Kibana kung paano siya ang commander ng 3 batalyon ng Undertaker. Tinangka ni Nagi na atakihin siya ngunit nabigla siya nang makitang walang epekto ang kanyang sangay ng kasalanan, at napagtanto niya na malamang na minanipula ni Rokuro ang footage na nagpapakita ng nabigong pag-atake ni Gonta. Ipinaliwanag ni Kibana na ang lahat ng mga Undertakers ay mayroong isang bagay sa kanilang mga sandata na tinatawag na War Meter, na nag-o-oxidize sa virus sa kanilang dugo na nagiging dahilan upang masira ito. Hindi maaaring bitawan ni Nagi ang obligasyon na palayain ang kanyang grupo, at sinubukang lumaban, ngunit hindi nagtagumpay. Halos hindi mapigilan ni Kibana ang kanyang pagnanasa na pumatay, ngunit inihayag na sinabi sa kanya ni Genkaku na huwag kunin ang buhay ni Nagi. Gayunpaman, nagiging malikhain siya, gustong gumamit ng isang brutal na pamamaraan na nagsasangkot ng ilang mga paghiwa nang hindi pinapatay ang target, na tinatawag na matagal na kamatayan. Sinaway siya ni Nagi sa pamamagitan ng pagpapahayag ng awa sa kanyang kawawang mga magulang at pagtawag sa kanya ng isang bata. Ang salitang iyon ay seryosong ikinagagalit niya, at naaalala niya ang pagpapahirap na naranasan niya noong bata pa siya. Nagdulot siya ng napakalaking pinsala, ngunit hindi napigilan si Nagi, na lumilikha ng destruction upang makagawa siya ng palihim na pag-atake sa kanya habang sabay na ina-activate ang elevator. Ang grupo ay ganap na walang kamalayan sa kung ano ang nangyari at maligayang tinalakay kung ano ang kanilang gagawin sa labas. Narating nila ang tuktok, at laking gulat nila nang makitang nahulog sila sa bitag ng Undertaker. Nadismaya si Genkaku na hindi makita si Shiro na kasama nila habang tinutupad ng mga Undertaker ang kanilang mga utos. Bumalik sa control center, humanga si Rokuro sa nagawa ni Nagi, ngunit ipinaliwanag niya na mas malala ang posibilidad ng iba pang grupo na makamit ang kanilang misyon. Ipinaliwanag niya na noon pa man ay alam na ni Takami ang plano ng Scar Chain, at may mga mas madaling paraan para tapusin ang lahat ng ito, ngunit gusto ni Takami na gawin ito sa marangyang paraan.
Sinabihan ng isa sa mga rebelde si Gunter na protektahan ang Chip gamit ang kanyang buhay, at dapat niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang madala ito sa labas ng mundo. Napatay ang lalaki at sinabi sa kanya na siya na ang Scarchain ngayon. Sinubukan ni Nagi na magpadala ng mensahe sa kanilang hideout, at pumasok si Shiro upang hanapin ang isang taong sa tingin niya ay si Gunter, ngunit mabilis niyang napagtanto na ito ay talagang hindi pa niya nakikilala. Tinutuya ni Genkaku ang interes ni Gunter sa Ace Man, na nagsasabi ng kabaligtaran na pagtatapos kung saan mananalo ang mga masasamang tao. Dumating ang isa sa mga Undertakers para kunin siya dahil pinapatawag sila, at umalis silang lahat. Tumitaw si Shiro, nakahinga ng maluwag nang makitang buhay si Gunter at desperadong humiling na ibigay niya sa kanya ang data chip. Hindi niya maintindihan kung paano niya nalaman ang tungkol sa chip at kinuha niya ito mula sa kanyang kamay. Siya ay nagmamadali na itinapon ito sa apoy, sinisira ang chip at sinira ang kanilang misyon. Sa wakas ay nakahinga na siya ng maluwag sa pagkakaalam na okay lang si Gunter. Nagpatuloy ang kwento sa pagsaway ng grupong rebelde kay Shiro dahil sa pagsira sa mahalagang chip. Hindi maintindihan ni Gunter kung paano niya magagawa yun sa kanya, at napuno ng galit habang iniisip kung paano siya pinagkatiwalaan sa chip ng lahat ng nag-alay ng kanilang buhay. Ipinaliwanag ni Shiro na ang chip ay masyadong mapanganib at siya ay masyadong mahina para iwanang mag-isa. Siya ay galit na galit habang siya ay nagpapatuloy at sinasaktan siya dahil siya ay napagod na sa kanya. Ang grupo ay muling nakipagkita kay Karako na nagulat nang makitang si Shiro ay talagang isang traidor. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Gunter na hindi iyon ang kaso, dahil siya ay naging walang muwang mula noong sila ay mga bata. Ibinunyag niya sa kanila na may oras pa para tapusin ang misyon dahil nangyayari pa rin ang federal inspection ng Deadman Wonderland. Nagtataka sila kung ano ang magagawa nila nang wala ang chip, at ipinaliwanag niya na ang kailangan lang nilang gawin ay ipakita ang kanilang kapangyarihan sa mga inspector dahil tiyak na sapat na yon. Malakas din ang pakiramdam niya na hindi patay si Nagi at nangako siyang ililigtas siya. Sa opisina ni Tamaki, nahack ni Maki na ang kanyang computer ngunit naantala siya ng nakatataas, habang tinatalakay nila kung paano sila makakagawa ng mas maraming deadmen. Nang maglaon, isinasaalang-alang ng mga miyembro ng Scarchain na humingi ng tulong sa isang high-profile na bilanggo. Gusto nilang tanungin ang isang taong nagngangalang Mockingbird, ngunit walang paraan upang masubaybayan ang kanyang lokasyon. Pinaalalahanan sila ni Gunter na nandoon pa rin siya, at sinabi ni Karako na hindi ito personal, kailangan lang nila ng taong may karanasan sa pakikipaglaban sa Undertakers. Kinukuha niya ang lahat ng sisi sa pagkakasangkot kay Shiro at sa pagkamatay ng lahat, ngunit sinabihan siya nito na itigil ang ganoong uri ng pag-uusap. Tuwang-tuwa ang lahat nang makitang dumating si Rock Uro, ngunit galit na galit siyang gustong malaman kung sino ang nakaalam na ang chip ay talagang isang bomba. Sa wakas ay ibinunyag niya na siya ay nagtaksil sa kanila, at iniisip ni Gunter kung paano sila talaga iniligtas ni Shiro. Sa ibang lugar, tinurukan ni Genkaku si Nagi ng isang bagay habang siya ay sumisigaw ng pagpatay sa kanyang asawa. Sinabi ni Genkaku na dapat siyang magpasalamat dahil pinahintulutan niyang mabuhay ang kanyang grupo ngunit hindi matagal. Nakita natin si Shiro habang naaalala niya ang taong nagsabi sa kanya na ang chip ay talagang isang bomba. Hinahanap niya ang direktor na tinatawag niyang lolo, hindi niya alam na patay na ito. Siya ay may isang masayang alaala sa kanya kung saan siya ay nagsasalita tungkol sa kanyang kaibigan na si Gunter. Siya ay natutuwa na hindi na kailangang ibahagi ang kanyang merienda kay Gunter ngayong siya ay galit na galit, ngunit pagkatapos ay nagsimulang umiyak. Ibinunyag ni Rokuro na siya ang gumawa ng peking video na nagpasya sa kapalaran ni Gunter sa korte, at sinabi sa kanya ang kasuklam-suklam na maduming nakaraan ng dalawang tinyente na magiging mga berdugo ni Gunter. Alam niya na ang kanyang mga kakayahan ay walang silbi laban sa kanila at higit na walang magawa kaysa dati. Sa sandaling iyon, lumitaw si Senji sa likuran nila upang iligtas si Gunter, at sana ay sinabi niya sa kanila ang tungkol sa party. Ipinaliwanag ni Rokuro ang komplikadong paraan na binabaliwala ng kanilang mga armas ang mga kakayahan ng Deadmen, ngunit tila hindi nabigla si Senji, at matagumpay na nalaman na ang kailangan lang niyang gawin ay lumikha ng isang supersonic blade. Natigilan si Rokuro, at hindi maiwasan ni Gunter na isipin kung gaano kahanga-hanga si Senji, at kung gaano sila magkabaligtaran. Sa ibang lugar, patuloy na tinuturukan ni Genkaku si Nagi ng serum na pipilitin siyang maging Undertaker. Masyadong malakas ang paglaban ni Nagi, kaya ipinaalala sa kanya ni Genkaku kung paano niya pinatay ang kanyang asawa at kung paano nagalit si Nagi sa Undertaker pagkatapos. Hindi siya naniniwala na nangyari iyon, at inakusahan si Genkaku na itinanong lang ang alaalang iyon sa kanyang isipan. Bumalik sa hideout, ikinalungkot ni Gunter ang sarili niyang kahinaan, at kung gaano siya pabigat, lalo na nang mapagtanto kung gaano kasama ang pakikitungo niya kay Shiro. Tiniyak siya ng mga rebelde, na nakaramdam ng inspirasyon na nasa panig nila si Senji, ngunit ipinahayag niya na wala siyang intensyon na sumali dahil wala siyang pakialam na umalis sa Deadman Wonderland. Ang misteryosong katulong ni Shiro sa wakas ay inihayag ang kanyang pangalan bilang Toto, na kilala rin bilang Mockingbird. Siya ay nasa masamang kalooban at sinabihan siya nito na huwag mag-alala dahil hindi niya maiisip na saktan siya.
Nababaliw na talaga si Gonta sa sarili at pumunta sa training room, desperadong hinihiling na sanayin siya ni Senji. Ipinaliwanag niya na gusto niyang maging mas malakas para iligtas si Nagi, maging mas maaasahan para kay Shiro, at mapatay sa wakas ang kanyang nakaraan. Nag-double check si Senji upang matiyak na alam niya kung ano ang kanyang pinapasok, pagkatapos ay pumayag na turuan siya. Sa ibang lugar, ipinahayag ni Toto ang kanyang hindi paniniwala na sinaktan siya ng sariling kaibigan ni Shiro. Ipinaliwanag ni Shiro na si Aceman ang kanyang lihim na pagkakakilanlan at binago niya ito para tulungan si Gonta. Hindi niya maintindihan kung bakit labis na napupuot si Gonta sa kanya, at kinumbinsi siya ni Toto na siya ay walang utang na loob sa lahat ng oras na iniligtas siya nito. Sumang-ayon si Shiro at umalis para suntukin si Gonta pabalik. Kumain si Toto ng ilan sa kanyang candy at nakitang naglalaman ito ng alak ngunit wala itong pakialam. Pinag-isipan ng mga miyembro ng Scar Chain ang kanilang plano na iligtas si Nagi, at ibinunyag ni Karako na nagbigay siya ng maling oras kay Gonta para sa kanyang kapakanan. Umalis ang grupo at sinabi ni Rokuro kay Karako na maaari rin nilang kitilin ang kanilang sariling buhay. Umalis siya at may memorya ng pakikipag-ugnayan kay Nagi, kung saan binanggit niya ang kanyang pangunahing motibasyon, ang kanyang anak na babae, at nagpahayag ng optimismo sa hinaharap. Gayunpaman, ang locket na dala niya na sinasabi niyang may hawak na larawan ng kanyang anak na babae ay talagang walang laman. Sa silid ng pagsasanay, sinabi ni Senji kay Gonta na dapat niyang ma-shoot ang kanyang projectile ng dugo ng mas mabilis kaysa sa tunog. May ideya siya at sinisira ang lahat maliban sa isa sa mga candy ni Gonta. Ibabalik lang ito ni Senji kung makakalampas si Gonta ng projectile sa kanya, at mahiwa ito. Siya ay patuloy na nagpupumiglas habang ang kanilang sesyon ay nag-ambala ni Toto na hinahanap si Shiro, na sinasabi niyang naghahanap ng isang taong nagngangalang Gonta. Ipinaliwanag ni Toto na matagal na siyang hindi nakikita ni Senji dahil namatay siya ng ilang sandali. Mas gugustuhin ni Toto na hindi lumaban, at ipinaliwanag ni Senji kay Gonta na siya ang pinakamalakas na deadman sa Wonderland. Gayunpaman, inihayag ni Toto na hindi iyon ang kaso sa ngayon at ipinakilala ang kanyang sarili kay Gonta bago umalis. Sa susunod na eksena, inutusan ni Tamaki si Genkaku na tapusin ang natitirang mga rebelde sa lalong madaling panahon. Dito rin makikita na naging matagumpay siya sa paggawa kay Nagi bilang isang halimaw. Nang maglaon, ang undercover na si Karako ay naghihintay para sa kanyang pagkakataon na mahanap si Nagi, nang si Shiro ay bumaba mula sa kisame, ganap na lasing at wala sa sarili. Sinubukan ni Karako na kumilos bilang isang bantay, ngunit nakikita ni Genkaku ang kanyang pagbabalat kayo. Nagpasya si Senji na huminto dahil inaakala niyang si Gonta ay nasa limitasyon niya na. Gayunpaman, tumanggi si Gonta at nais na magpatuloy. Naglulunsad siya ng isa pang projectile ngunit nabigo sa kung gaano ito kaliit dahil sa kakulangan ng dugo. Gayunpaman, nakakagawa ng ilang malaking pinsala. Noon lang, lumabas si Genkaku sa telebisyon gamit ang mga kaibigan ni Gonta para pagbantaan sila. Sumigaw si Karako para kay Gonta na tumutok lamang sa pagtakas at paglabas ng katotohanan sa mundo, ngunit huli na, umalis na siya para iligtas sila. Ang iba pang mga rebelde ay hindi makapaniwala na si Karako ay nag-iisa, ngunit nagpasya pa rin silang abandonahin ang misyon at sa halip ay iligtas siya. Nawawalan ng pag-asa si Gonta nang mahuli siya ng mga Undertakers. Gayunpaman, lumilitaw si Manatsuki upang iligtas siya, at sinasabing natuto siya ng mga pag-atake ng mas mabilis kaysa sa liwanag upang talunin ang Undertakers. Sinabi niya sa kanila kung saan hahanapin ang kanilang base, ngunit tumanggi na sumama sa kanila, sinabing hindi ito magiging masaya. Sinabi rin niya na nabibilang siya sa bilangguan para sa kanyang ginawa, ngunit sinabi ni Gonta na pinoprotektahan lamang niya ang kanyang sarili. Habang sinisimulan ng mga Undertakers na pahirapan ang mga bumihag sa kanila, maiisip lamang ni Karako kung paano niya inaasahan na sana nakalabas ng ligtas ang kanyang mga kaibigan. Sa sandaling iyon, dumating si Gonta at kinukot siya dahil sa pagtatangkang salakayin ng mga Undertakers gamit ang kanyang mga kakayahan, ngunit nabigla sila nang makitang napakabilis ng kanyang pag-atake para mapahinto. Gayunpaman, napakaraming dugo ang nawala sa kanya para sa araw na iyon at hindi na niya maipagpatuloy ang pakikipaglaban. Tinangka ni Shiro na tumakbo papunta sa kanya ngunit hindi siya nakarating dahil inaatake siya ni Kibana. Gusto ni Genkaku na simulan ang palabas dahil tila lahat ng iba pang Scar Chain ay tumakas. Bumukas ang mga pinto upang ipakita si Nagi, na nakiusap na manatili si Karako sa malayo. Ipinaliwanag niya na dapat silang umalis habang hinihintay siya ng kanyang anak, ngunit inihayag niya na ang anak na babae na lagi niyang sinasabi ay namatay na sa loob ng kanyang ina nang patayin siya ni Genkaku. Sinabi niya na ang puot ay namumuo sa loob niya mula noong araw na iyon, at naaalala kung paano ipinakita sa kanya ni Tamaki ang resulta. Sinasabi niya ngayon na sa wakas ay nagising na siya at hindi maintindihan kung bakit dapat mabuhay ang sinuman gayong namatay ang kanyang sanggol. Ang kanyang puot ay umabot na sa limitasyon nito, at siya ay nagpakawala ng mga mapangwasak na pag-atake. Tinanong ni Kibana kung okay lang na hayaan na lang na salakayin ni Nagi ang kanilang mga kasama, at nagulat ito nang makitang talagang nag-e-enjoy si Genkaku.
Dumating si Gonta upang iligtas si Shiro, ngunit gusto lang niyang tumakbo ito, na ipinapahayag na hinding-hindi niya ito mapapatawad kung mamamatay ito. Sinubukan ni Gonta na iugnay ang kanyang sakit kay Nagi, ngunit hindi na siya katulad, at nagsasalita lamang tungkol sa kadiliman na kanyang nakikita. Nagpatuloy si Gonta at naririnig ni Nagi ang pamilyar na tunog ng bell ni Karako. Ipinapaalala nito sa kanya ang lahat ng mga rebelde, habang si Gonta ay nagpapatuloy sa pakikipaglaban sa lahat ng mayroon siya, dahil ito ang pinakamaliit na magagawa sa mga taong mahal niya. Sa sandaling iyon, bumagsak si Gonta at napagtanto na hindi pa siya kumakain ng candy, na naging sanhi ng kanyang kwelyo na tumunog ang warning nito. Sa wakas ay natauhan si Nagi at niyakap siya ni Karako. Ang dalawa ay nagbahagi ng malambot na sandali ilang segundo lamang bago siya tinusok ni Genkako sa puso. Inilunsad ni Gonta ang kanyang mga projectile sa kanya, ngunit hindi sila magkatugma. Nagawa ni Karako na isil ang kanyang sugat, at sinabi ni Genkako na sinadya niyang nakaligtaan ang mga mahahalagang organs upang siya ay mapatay ng taong mahal niya. Balak niyang ibalik ni Nagi ang kanyang sarili at wakasan niya ang buhay ni Karako, ngunit tumanggi siya. Sa kanyang pagkabigo, si Genkako ay gumawa ng isang mapangwasak na atake kay Nagi, at nagwawala. Nasusulyapan natin ang nakaraan ni Genkako nang nakikita natin siyang patuloy na hinaharas ng ilang bully. Sa araw ng malakas na lindol, maghihiganti siya, sa paniniwalang ang aktwal na ginawa niya ay iligtas sila. Naniniwala siya na siya ay isang mahusay na monghe at sinasabing ang kamatayan ay kapayapaan, ngunit kahit papaano ay rock and roll din. Patuloy ang pagbip ng kwelyo ni Gonta habang dumadaloy ang lason sa kanyang katawan. Tinangka ni Kibana na takasan ang kabaliwan ng makasalubong niya si Toto, at agad siyang inatake, ngunit ito ay nagpapatunay na isang masamang ideya. Si Gonta ay muling nagdalamhati sa kanyang kahinaan at ang kristal sa kanyang dibdib ay nagsimulang lumiwanag. Patuloy na ipinangangaral ni Genkako ang kanyang mga baluktot na pananaw ng agad na gumaling si Shiro at tumayo sa kanyang harapan. Gayunpaman, pinigilan siya ni Gonta dahil gusto niyang siya na ngayon ang maging bayani, na sinasabing may utang siya sa kanya ng isang ace man. May kakaibang nangyayari sa kanyang katawan, ngunit hindi niya namamalayan. Habang nagbibigay siya ng talumpati tungkol sa pagpapatuloy para sa mga taong umaasa sa kanya, nagpakawala siya ng isang kamanghamanghang pag-atake na hindi maiiwasan ni Genkako, dahil nagpasya si Nagi na pareho silang mamamatay sa oras na iyon. Matapos maayos ang lahat, tinawag ng isang kumukupas na Nagi si Gonta at binigyan siya ng candy dahil hindi na niya ito kakailanganin. Nagbigay siya ng taos pusong palm kay Karako habang umiiyak ito sa kanya. Nagising si Shiro, na sinasabi na sa wakas ay makukuha na ni Gonta ang gusto niya at umalis, ngunit ipinaliwanag niya na hindi siya aalis kung nangangahulugan ito na iiwan siya. Humihingi siya ng paumanhin sa pananakit sa kanya, isinasaalang-alang ito ang pinakamasamang naramdaman niya. Hindi na niya napigilan ang lahat ng emosyon at pag-iyak sa mga bisig nito. Nakikita natin gayunpaman na ang ilan sa mga rebelde ay piniling tumakas ng labis sa pagkabalisa ni Tamaki. Hindi siya natutuwa sa mahinang pagganap ng Undertaker, at ipinaliwanag ni Makino na bagaman nawala sa kanya ang ilan sa kanyang mga bilanggo, nagawa niyang panatilihin ang kanya. Plano niyang magsagawa ng interogasyon upang matukoy kung ano ang kanilang pinagdaanan, at nagulat si Tamaki nang marinig niyang humingi siya ng pahintulot na gawin iyon. Tinanong ni Makino ang kanyang tenyente kung napili na ang mga miyembro sa hindi malamang dahilan, at sinabi niya na mayroon sila. Nang maglaon, kinantahan ni Shiro si Gonta ng isang kantang pamilyar sa kanya. Ibinunyag niya na dapat itong isaalang-alang na ginawa ito ng kanyang ina. Hiniling niya na huminto siya dahil iyon ang kanta na narinig niya bago pa man mapatay ang lahat ng kanyang mga kaibigan, at iniisip kung gaano kakaiba na kinakanta ito ng pulang lalaki. Dito nagtatapos ang Season 1 ng Deadman Wonderland. Salamat sa panunood at magkita tayo sa susunod.